Ayan na. Okay, good evening. So, yes, nandito naman tayo sa ating developers meeting. At this time ay magdi-discuss lang tayong konti. Though yung iba ay busy ngayon. At ito ay family time, no? Kasi ngayon ay New Year na, no? Bukas New Year na. So, yung ating mga developers ay tiyak busy o kaya na traffic. So, ayan sila, no? So, hoping na sana makabul sila sa ating developers meeting. So, ginagawa natin tong developers meeting every Saturday at yung iba talaga hindi kayang maka-attend ng Saturday kasi marami silang mga obligation, no, and responsibilities and galing pa sila sa kanilang mga work, pauwi pa lang sa bahay. So, pero tinutuloy pa rin natin, itutuloy natin kasi ang goal natin ay mabigyan tayo ng parang weekly updates para sa ating learning. At bukod pa ito doon sa ating ginagawa na learning doon sa mismong ating website. So marami tayong learning, marami tayong training sa ating website. Nandun yung ating web development, nandun din yung ating software development, WordPress development. So lahat nandun yung ating mga training. So dito lang is parang update lang natin para kahit paano ay meron tayong matutunan, no? Na latest sa every week nating discussion at ma-update natin bawat isa in regards to nasa na tayo sa atin sa Learn Computer Today. So kahit dalawa lang kami ngayon ni John, so tutuloy natin ito para sa kanila na gusto nila lang mapanood at kayo din na kung sino man yung nanonood ngayon, kayo nanonood ay ma-update din kayo sa ating mga learning, no, dito sa Learn Computer Today. So yan yung kagandahan dito sa atin na meron tayong chance na makapag-usap na kasama yung ating mga developer and then makapag-question and answer and makapag-share ng iba pang mga ideas. So parang ang discussion natin ngayon, John, ay more on itong ating freelancing as a technology developer, preparing for your future. So kasi ngayon ang freelancing talagang nagiging ano na siya nagiging famous, no? Parang in demand na, no? At saka parang siya yung nagiging number one sa discussion when it comes to yung parang earning income, no? Work from home, ganyan, no? Walang traffic, no? Ganyan yung mga usually na nakikita natin sa Facebook na tawag dyan na pinopromote nila, no? Kung ano ang freelancing and then ganoon din sa YouTube. No, marami na tayong kilala mga YouTuber and then mga vlogger na talagang nag-excel sila sa freelancing. So, dito naman sa discussion natin is bibigyan ko lang ng konting idea tayo bilang developer and yung iba pa na aspiring developer is ano ba yung freelancing sa ating side. At saka paano tayo magiging successful na freelancer as a technology developer. So, ang ibig sabihin dito sa technology developer is ito ay more on mga katulad ng software development, software engineering, web development, no, lahat na related sa ating technology, machine learning, data analyst. So lahat 'yan ay yan din tinutukoy natin technology. At lahat ng bagay ngayon, even businesses ay talagang gumagamit na ng technology at nasa loob na ng technology. Dati before the pandemic ay mano-mano pa, no, nasa mga stores tayo bumibili, sa store tayo bumibili ng mga damit, no, at saka iba pang gamit. Pero nung nagka-pandemic, natuto tayong gumamit ng mga website like Lazada, Shopee at iba pa. At the same time, yung mga businesses ay inilagay nila sa online yung kanilang mga paninda, no, including yung ating mga itong ating mga pagkain. No, dati ano lang, pupunta ka sa store nila o order ka, pero uso na yung yung Grab, no, Food Panda, no, nauso yan, no. Then yung Angkas nga dati ay Lalamove, yan, isa pa yan, Lalamove. Yung Angkas, 'di ba? Pagka pupunta ka sa isang lugar, hindi pa open yung ating transportation, yung angkas ay aarkila ka ng angkas, no? So gano'n, no? So through phone 'yon, through application.
sa cellphone, web, sa ating mobile application, ay doon natin sila nako-contact, doon tayo nadideliveran, doon napo-process lahat ng business transaction. So, nag-boom yun noong panahon ng pandemic at natuto ang mga Pilipino all over the world, mag-iibang bansa, natuto sila na gumamit ng technology. At yan na nga ngayon yung ating pinaka parang number one na yung sabihin na natin dapat matutunan natin yan technology, no? At share ko sa inyo yung ilan sa aking mga ideas, experiences in regards to learning technological development, no? Technology development. So, part din ito ng pagpe-prepare natin sa ating future, ano? Kung tayo ay freelancer na, no, dumating tayo sa point na nakarating tayo dito sa video na to, nagse-search tayo ng mga motivation, nagse-search tayo ng additional learning, and then nakita nyo itong video na to sa Learn Computer Today, ay masasabi ko na ito yung makakatulong ito sa inyo, no? And kung magiging seryoso kayo sa freelancing, magiging seryoso kayo sa technology, ay malaki at maganda yung magiging future natin, no? So sige, ano ko yung pangalawang slide. Ayan, so bakit freelancing? So number one na makikita natin sa Facebook at sa YouTube, kasi walang traffic, kanya walang traffic, kasama mo family mo, yan yung usual lines, no? Usual line yan ng ng nag-freelance, no? Kasama mo family mo lagi, makakapag-travel ka anywhere, anytime, pwede kang mag-work, and you will earn 6-digit incomes, no? 6 digits income. So yan yung usual na marketing na ginagawa, no? Pag tayo ay nakakita ng mga training, no, learning about freelancing, at yan na lagi sinasabi, 6-digit income. So masasabi ko na talagang dumarating sa 6-digit talaga, no, ang nagiging income o sahod, sweldo, salary ng freelancer kapag ikaw ay na-establish mo yung sarili mo as a freelancer at meron ka ng client at regular yung client mo, then or marami kang client, pwede rin ganon, meron kang 2-3 clients, no, sa yung freelancing journey, sa yung freelancing career, aabot ka talaga sa 100,000 per month, no? Aabot ka doon at maaaring humigit pa, aabot pa yan 150, 200,000 pesos. So depende yan kung ano yung ginagawa mo. So makikita natin sa mga forums yan na usually namomotivate tayo na maging freelancer kasi ang laki ng kitaan. Totoo naman, compare mo naman sa sweldo dito sa Pilipinas, ang usual na sweldo sa Pilipinas ay nasa magkano lang? Usually nasa 20,000, 15,000, 20,000, 30,000. Nandyan lang yung range ng ating kitaan dito sa Pilipinas at pagod ka pa. Entry level ay 20K, di ba? So, ganyan yon, ganyan ang kitaan ngayon dito sa Pilipinas, at hindi lang yon, napakaraming requirement, no? Bago ka pa ma-hire, sangkatutak na papeles ang ipapakita mo, and then kailangan meron kang kung pwede nga lang may master's degree ka pa, no? Ang daming requirement, kailangan bachelor's degree ka, tapos meron kang 3 years experience, 2 years experience, no? So bago mo makuha yung sweldo na yun na 20,000, and yun nga, siyempre babawas mo pa doon yung pamasahe mo, baon mo, no? So kaltas-kaltas pa dyan yung SSS mo, yung health mo, no? Bawas-bawas na, so matatanggap mo na lang ay around 15,000 na lang. 15,000, tapos i-divide mo pa sa 15 days yun, so around 7,000 na lang kikitain mo, 8,000, ganyan. So maliit yun compare talaga sa freelancing. Ang freelancing talaga, kung ikaw ay masipag, magaling, no, mahina sa iyo ang mga 30,000, mahina yan sa iyo, ilang clients lang yan, then 50,000, 60, 80 hanggang 100. Pero yun nga, ang problem lang ngayon is ang dami ng freelancer, no? Nung mga siguro few years ago, mga 5 years ago, ganyan, konti lang freelancer kasi sagana tayo sa
trabaho sa labas, no? Marami tayong pwedeng pagpilian, nursing, pwede tayong mag-nursing, engineering, civil engineering, yan. So, marami talagang mga tao in the past na talagang gustong mag-aral, no? Makatapos ng college. At yun nga, at meron silang mga pangarap, meron mga pangarap. So, nakakapasok naman sila sa company, no, nag-work. So, ito lang dapat tingnan natin, ano, once na mag-in start tayo sa freelancing. At lalo na sa pagiging freelancer, no, kailangan makita mo muna yung overall na structure ng ecosystem ng ano ng trabaho. So, hindi ko maipapakita dito sa screen yung ecosystem no? Pero siguro try ko mag-open dito na isa. Kita ba sa screen? Ay hindi ano. Oh, hindi pala kita. Teka lang. Ano kaya? Hindi ano. Okay, sige. Ito na lang. Okay lang yan. Kasi di-describe ko na lang dito sa screen ko. Siguro baka makita sa video, dito sa recording. Type ko dito yung ano, professions in the world. Yan. So, kunin ko yung images. Okay. So, meron ako pinapakita sa screen, John, dito. I-open ko lang sa new tab. Marami siyang tao dito and meron doktor, merong mga engineer, meron ditong architect, ganyan, may mga nasa machineries, no, may nurse, okay, so meron nasa office. So yung idea lang dito, John, at sa ating mga nanonood is wag nating tingnan yung freelancing as yun lang yung magandang magiging trabaho. No, kapag sinabi mo freelancer ka, yan ay pinakamaganda. Hindi siya ganoon, no. So kapag ikaw ay magaling na magpaliwanag, magaling kang gumamit ng batas, magaling kang magkumuha ng sources mo, ng facts, naghahanap ka lagi ng facts, at yung logical argument mo ay malakas, madalas ka manalo sa debate, no? So pwede kang maging lawyer, no? So yung lawyer, laki din ang sweldo niyan. Isang kaso na yan, mahina 60,000, 100,000, 150,000. Isang kaso lang yun. Acceptance pa lang yun. Pagtanggap pa lang yun, ha? Hindi pa yun yung actual na pupunta siya sa husgado and then yung actual na ipagtatanggol ka sa case mo, no? O sa case ng ibang tao, ganun. Hindi pa, acceptance pa lang yun, no? So, nasa 60 hanggang 100,000. And then, pagka merong mga meeting, no? Ay iba pa bayad doon. So, yan yung lawyer. So, kung ikaw ay magaling sa ganung paraan at iniisip mo best ang freelancing, ay medyo magkakamali tayo doon. So, kailangan tingnan mo saan ka posible mas magiging interesado at saan ka sa ecosystem ng mundo mag-fit. No, kung gusto mo maging doktor, huwag ka mag-freelancer, mag-doktor ka. Ganun yun, no? So, kung gusto mo maging engineer at yun ang pangarap mo, maging engineer, so huwag ka mag-freelancing, mag-engineer ka, no? Gamitin mo lang yung freelancing siguro sa isang part na kung saan gusto mo magkaroon ng additional income. Pero kung saan mo gusto, yun nga, dapat supportahan ka, no? Pero siyempre, ang unang nagbibigay sa atin ng motivation, katulad ditong natin nasa screen, John, ay yung pera, di ba? Itong pera, yung money, yan yung unang nagpapamotivate sa atin na pasukin ng freelancing at saka anumang trabaho, no? Gusto ko maging sundalo, yan, malaki din sweldo niya. Habang tumataas yung rango mo, tumataas din yung sweldo. So, meron akong mga kaibigan na nasa Army sila, nasa Philippine Air Force, sa Navy, no? So, ang ginagawa nila, maski sa police, no, nag-i-schooling sila. Pumasok sila ng mababa rango nila. Isang, ano lang sila, yung regular, sabihin na natin, ano bang, PO1, parang ganon, sa police, no? And yung iba, yung nasa rank na pinakamababa. And then, ang ginagawa nila, nag-i-schooling sila, nagbabayad sila, nag-i-schooling sila sa mismong academy nila. Then, tumataas yung rango. Nataas yung nagiging 2 na yung guhit, nagiging 3. And then, pag maganda performance mo sa academics,
strategy, ganyan. Depende kung saan mo interest mo, no? Tumataas yung rango. And then habang tumataas yung rango nila, tumataas din yung sweldo, 'di ba? So usually, 'di ba, pag pulis ka, kailangan well aware ka sa batas, may mga blue book kasi yan eh, may mga blue book yan na sinusunod. May talagang may regular training sila. So kailangan talaga gawin mo lahat ng mga nasa protocol para masabi mong maging magaling kang pulis. And then ganun din sa sundalo. Habang tumatagal ay tumataas yung rango mo, tumataas yung sweldo. So kung ang motivation is pera, so napakadaming pwedeng pagkapirahan, ano? At yung ating ecosystem sa pagtatrabaho, napakaraming pwedeng pagkakitaan. Business, no? So freelancing, isa lang ito sa pwede mong pagkakitaan. Pero hindi mo pwedeng asahan na pag nag-freelancer ka is 100,000 kaagad yung kikitain mo. 60,000 pinakamababa, 80,000. Well, depende yan sa iyong skills at depende yan sa iyong client. Kung meron kang skills, marami ka ng skills, magaling ka sa web development, software development, magaling ka sa app, pero yung iyong client ay wala kang client o kaya barat si client, ay wala ka rin kikitain maganda. So, kailangan ma-meet mo yung talagang client of your life na magbibigay sa iyo ng green pastures ng iyong magandang sweldo. Pero ang chances, pag ikaw ay magaling, no, magaling kang developer, so napakaraming chances, no, and yung opportunities napakarami, no, at gagawa nga ako ng isa pang course para diyan, yung how to get clients, no, as a freelancer. So abangan natin yan sa Learn Computer Today, magkakaroon tayo niyan ng ganyang topic or course sa Learn Computer Today, no? And then meron mga tao na kaya nag-aaral ng web development o yung mga software development at sinasabi nila freelancer sila kasi nakakadagdag din to sa kasikatan eh. Pagka gumawa ka ng YouTube, naging vlogger ka, no, nag-vlog ka about software development, about web development, nakaka-earn ka ng ng mga followers, and then may mga nanonood sa iyo, no? At yung iba nga nakakatuwa kasi talagang dumadami yung kanilang likes and then followers, subscribers. Ang dami, no? Pero kung tinitingnan ko yung kanilang topics is more on more on entertainment. May entertain ka talaga habang sila ay nagsasalita. Natututo ka at the same time na-entertain ka. Pero hindi doon talaga, hindi yun ang paraan para ikaw ay matuto, no? Ang dami na akong napanood na YouTuber, Indiano, ang dami kong nakitang mga taga-ibang bansa, magagaling magsalita, gagaling magturo, pero habang tumatagal, wala akong natututunan. Na-entertain lang ako, pero wala akong natututunan. No? So, titingnan natin sa mga susunod nating slide, no, kung paano tayo magiging successful sa ating tinatahak na career as a tech developer. So, logical challenges kapag pinili natin tech development like itong ating web development, software development, yan. Nagkakaroon tayo ng challenge na, medyo mahirap to, ilan lang marunong. So, gusto ko matuto ng web development kasi ilan lang marunong yan. So, mahirap yan. So, meron ka ng idea, mahirap ito, bibira lang marunong, at saka ang sarap pakinggan kung tawagin kang programmer, developer, ganyan. Software engineer, di ba? Ito na, high level position. Pag pinakilala ka na sa jowa mo, sa nanay ng jowa mo, pinakilala ka ng jowa mo, tapos tinanong siya, anong trabaho pala niya ng boyfriend mo? Siya po ay software engineer. Wow! So, software engineer, ano yun? No? So, meron nga nagtanong sa akin dati, tinanong ako, ano po ang work nyo? Sabi ko, ako po ay isang web developer. Medyo na siya medyo may edad na. Tsaka hindi siya well-versed pagdating sa technology. Hindi niya alam yun. So, ang tanong niya sa akin, anong ginagawa nun? Anong ginagawa nun ng web developer? Gumagawa po kami ng mga website. Kung alam niyo, Lazada, Shopee, yan po ay gawa ng mga developer. Ganun ba? Mahirap yun mukhang magandang trabaho yan. So, usually, pag sinabi mo software engineer ka, yung maririnig lang nila doon, yung engineer. Pero hindi nila alam yung software.
Nakakatawa pa nga yung ano eh. Anong work mo? Cybersecurity po, expert. Security ka? sa, sa ka nagsisecurity? May baril ba kayo? 'Di ba? So, marami talagang tao hindi nila alam kung ano ang nasa technology, no? So, nakakatawa minsan. May experience kayong ganyan, ano? At yun nga, pagka sinabi mo nasa tech development ka, nasa software development ka, related sa computer, magiging parang ang taas ng tingin sa'yo. No? Di ba, lagi natin naririnig, di ba, sa IT. IT ka, di ba? Ganun ang sinasabi. Pakigawa na may washing machine ko. Sira yung washing machine ko. Ay, sira pala yung rice cooker namin, pakigawa mo, ano? IT, Information Technology, ano? Ayan. So, naku-confuse sila doon sa electronics technology at doon sa information technology. Ayan. So, kaya yung electronic system technology, meron tayong course niyan dito sa atin sa Learn Computer Today. Yung course na yan ay para sa understanding electronics, how they work, no? How they work, and then yung mga electronics na ang mga system, paano sila dinidesign, paano sila gumagana. So, meron tayong course yan dito. At sila understood ng marami na as in kasama siya ng information technology. No, sa information technology is more on information siya. No, kaya may mga databases, may mga ganyan subjects, no, may SQL. Yes, data and information, more on information yan. Kaya sinabing information technology. Iba pa yung computer science. Computer science is more on scientific approach. Kaya kung ikaw ay plano mo mag-aral ng computer science, no, kung ikaw ay estudyante, hindi mo alam kung ano yung papasukin mong course, computer science is more on scientific, no, using computers, machine learning, yan, ganyan yan. Natural language processing, yung AI, yan ang mga branches ng computer science. At yan ay nagdi-deal sa artificial intelligence. Ginagaya ng computer ang tao. So, yan ang computer science. While ang information technology is more on information. Processing information, no? Gathering information, ayan. Showing information, displaying information. Kaya yung cloud computing, yan. Yung ating internet servers, programming, ay lahat yan ay para ipakita yung information sa tao. No, that's why tinawag siya information technology. Pero kung ako ang tatanungin nyo, alin sa dalawang mas maganda, computer science or information technology? Well, depende yan sa iyong gusto maging output. Kung gusto mo, ang hawakan mo is more on scientific, no, gusto mo nang gumawa ng mga robotics, artificial intelligence, no, at gusto mong gumawa ng mga something na makakabago sa buhay ng tao, ay computer science yon. Kasi science nga. So, magre-research ka dyan, halukayin mo yung mga history, titingnan mo yung mga gawa ng ibang tao, and then i-improve mo yung kanilang ginawa. So, scientific siya. No? And then, sa information technology is yung latest technology na mas mapapadali naman yung paggamit ng technology para sa tao for data gathering, for data display, yan, data processing. So, more on sa information technology. So, alin sa dalawa dyan ay pwedeng maging freelancer o kaya kahit hindi kayo nagtapos yan, pwede kayo maging freelancer. Sinasabi lang natin ito kasi pag sinabi mong technological development, ikaw ay tech developer, web developer, not necessary na ikaw dapat ay graduate ng computer science. No, hindi siya kumbaga automatic computer science ka or IT ka. Pag sinabi mong web developer ka, graduate ka nun. No, hindi siya necessary ganun. So, pag sinabi mong web developer ka, meron kang website na dine-develop. Yun lang, ganun lang siya kasimple. Kung ikaw ay software developer, may dine-develop kang software. No? Kapag ako ay IT, sabihin ko, halimbawa, IT ako, and then sabihin ko, ako ay isang software developer, pwede akong tanungin, may nagawa ka ng software? Wala pa. So, hindi ako software developer. So, software development is about developing software.
Okay? Web development is developing the web. Yun. So, kung wala tayong ganong project, wala tayo kahit simpleng project, program natin, may iba po kasi naka-receive kahit electrical engineer, halimbawa, tinapos, pero, basahin natin. Pero naging web developer. Yes, oo, kasi hindi talaga doon yung basihan. Kapag sinabi mong graduate ka ng IT, web developer ka kagad. No, hindi. Kailangan may something kang may papakitang dine-develop mo. No? So kapag sinabi mong ako ay developer, web developer, wala ka namang dine-develop na website, wala kang sample, wala kang actual na project, so hindi ka developer. Ganun yun. So that's why itong ating mga estudyante dito sa Learn Computer Today, though active sila sa ating learning sa website, at dito nga nagkakaroon tayo ng chances na mag-meet every Saturday, at yung iba ay through email at saka chat, no, nagkakaroon tayo ng interaction sa kanila. So in-encourage natin lahat na gumawa talaga ng sariling website, sariling software, sariling program, kasi diyan ka talaga madidistinguish as a programmer, a developer, kapag meron kang ginagawa. Pero pag wala kang ginagawa, wala kang accomplishment regarding that, ay malabo. Lalo na sa freelancing, no? Ayan. Sige. Medyo napahaba ako. Ang dami ko kasi pwede kwento, ano. So, bawasan ko lang. So, dito, okay, so siguro yung number 1 na gusto ko share, John, at saka sa ating mga fellow developer na makakapanood nitong ating video, ay kung gusto natin maging freelancer, especially kung tayo ay tech developer, ang isa sa mga sign na tayo ay magiging highly paid developer or successful developer, dapat yung tech development must be interesting. Ibig sabihin, kung tayo, gusto natin maging freelancer as a tech developer, dapat interesado tayo doon sa field, no? Hindi lang basta malaki sweldo. Oy, balita ko, Brad, pagka naging developer daw, web developer, kikita ng 100,000 sa isang taon, aabot daw ng 1 million, 2 million, 3 million ang kikitain. Well, totoo 'yon, no? Kung babasihan natin yung per hour, kung per hour ang bayad sa isang developer ay $25 per hour. Sa loob ng isang araw, kung 4 na oras siyang magtatrabaho, $25 per hour, meron siyang $100 per day. Magkano ang $100 per day ngayon? Nasa 5,000 plus per day. 5,000 plus per day. So, kung yung $100 mo is naipon sa loob ng isang buwan, monthly ka ngayon binabayaran ni client, yung $100 mo magiging $3,000. So, $3,000, magkano yun? Napalagay natin sa 150,000, mahigit. No, $3,000, no? $3,000, palagay ko nasa 150,000 yun. So, mahigit. So, kung $3,000, convert mo sa, sige nga, gamit nga tayo ng USD to PHP. Yes, 165K. Oo, 165K. Lalagay ko sa screen, 36,000 converted to peso. Nakalagay dito sa aking screen, John, ay 1,994,400. 1,994,400. Kasi ang digit nito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, siya ay 1 million. So, meaning to say, kung ikaw ay meron lang 4 hours a day, babayaran ka ni client $25 per hour, meron kang 1.9 million per year. $25 lang yon at 4 hours lang yon per day. 4 na oras lang. Well, inoferan ako niyan last few months ago. May nag-offer sa akin. Gagawin ko siya ng website and tinanong niya ako per hour. So, ang tanong niya is per hour. Sabi ko, ang asking price ko is 50. Di daw niya kaya.
masyado daw mahal. So, siya ay from, ewan ko kung saan banda siya. I think, Germany, ewan ko. Basta, hindi ako masyado naging interesado, ano. Sabi niya, ang kaya niya daw i-offer sa akin is $25 lang per hour. At mag-work ako sa kanya at least mga 6 hours per day, ganyan, or less, sabi niya. So sabi ko, I will think about it first. Kasi sabi ko nga meron akong currently ginagawa na dinedevelop na website. And nakita niya rin yung website na ginagawa ko ngayon. Ito nga yung Learn Computer Today, yung website natin. And ano siya, na humanga siya, ang ganda daw ng very colorful daw, simple, tapos interesting, no? Ang ganda raw ng pagkaka-design. So, yun, sabi ko sa kanya, hindi ko maasikaso pa ngayon, but later I will think about it, sabi ko. So, nakontak niya ako through LinkedIn, sa LinkedIn lang. Hindi ko nabasa agad kasi bihira ako nagbubukas nun. Pag open ko ng LinkedIn ko, nakita ko nag-message siya. And then, kasunod nun, meron siyang email na sinend sa Learn Computer Today. No, nakita ko din. So, tapos Google Meet. Zoom pala, Zoom. Ayan, and then, yun, nag-usap kami sa pricing. Yun nga lang, sabi ko nga, kapag tatanggapin ko yun, hindi ko magagawa yung courses natin dito sa Learn Computer Today. Hindi ko siya magagawa. Ito yung parang ito kasi yung ultimate goal ko eh. Ito yung ultimate goal ko na yung ma-develop talaga ang Learn Computer Today. So, maaaring may magtanong sa grupo natin, kasi lagi ko nasasabi sa GC na meron ako tinatanggihan ng mga clients. So, good evening, Sir Fernando. Kumusta? Open yung mic mo, sir. Nadidinig ko yung iyong microphone. Yan. Good evening sa'yo, Sir Fernando. So, maaaring may magtanong sa inyo at saka baka sabihin ng ibang estudyante natin. Kasi pag sinabi ko naman estudyante, hindi naman ibig sabihin bata pa. No? Iba sa atin, may edad na. So baka naisip nila bakit ko sinasabi na tinatanggihan ko yung client. Pera na yun, di ba? $25, pera na yun. May mga ibang client ako tinatanggihan ko. At inuna ko Learn Computer Today. Parang ang dating is nagsasakripisyo ako para sa mga katulad natin, sa mga developer na Pilipino. Well, yes, totoo yun. Yung unang goal ko is talagang may share yung technology sa ating mga Pilipino, sa ating mga kasama, no? So, yan yung unang goal. Pangalawang goal ko, ito yung maaaring hindi pa nila alam, hindi natin alam. Ang reason kung bakit ini-establish ko yung Learn Computer Today, pagtanda ko. Pag tumanda ako, pag dumating ako sa 60, 70, at buhay na buhay ang Learn Computer Today, kompleto pa rin siya sa technology, sa mga courses, kasi ginagawa nating standard talaga eh. Hindi yan maluluma. Kung maluman man yan, may idadagdag lang. So, kung mapapansin nyo, Udemy, ganun din. Naluluma na ng mga courses nila. Pero pinapalitan nila ng bago. Lalo na yung mga kilalang mga instructors sa Udemy. Ganun din sa Coursera. Pinapalitan nila ng topic. Ganun din yung nakikita ko sa Learn Computer Today. Na pagdating ko ng 60, 70 years old, hindi ko na kailangan humanap ng client. Kasi kapag meron ng Learn Computer Today, na-establish siya at medyo madami na rin yung gumagamit sa kanya at na-improve ang Learn Computer Today. Magiging self-sustaining siya. So, ibig sabihin, magkakaroon siya ng sarili niyang income, no? Kaya ginagawa ko fully automated na sana, automatic lahat. At lagi nating ina-update yung kanyang server, so para maiwasan din yung hacking. So, pag dumating ako sa age na yon, hindi ko na kailangan maghanap ng client at saka hindi ko kailangan habulin yung mga deadline kasi may edad na, matanda ka na, 60 years old ka na, mag-65 ka na, gano'n, 60, 62 ka na, gahabol ka pa sa client, tapos kulang ka sa tulog. Kasi yung meeting nyo, gabi. Kasi kung pagka sila ay nasa abroad, customer mo o client mo nasa abroad, so kailangan mo sila i-meet during their, daytime. So, ikaw magsasakripisyo nun. Kahit na ikaw yung developer, ikaw mag-set ng time, hindi sila pwede mapuyat. So, ikaw mag-adjust.
So gano'n, no? So pag ako ay tumanda na, hindi ko na kaya 'yon, no? Yes, no. Passive income, at the same time, yan na rin magiging work ko. So diyan ako magwo-work, no, updating ng mga video and mga topics. Dadami yung courses. Kaya ang dami ang nilagay kong course diyan, though hindi pa siya ready. Yung iba kasi yan yung goal. Nilagay ko na yung goal. Kung meron madadagdag na instructor from you sa inyong mga developers, sa inyo homegrown, alam niyo yung style natin, natutunan niyo yung style natin at kayo magtuturo din, pwede, no? So pwede rin kayo ay pwede natin tong gawing ano yung maghanap tayo ng client, then kayong haharap, kayo ang mag-aasikaso, parang outsourcing tayo, pwede rin 'yon, no? So kaya lang sa akin hindi talaga yung ako yung gagawa. Hindi ko siya ginagawa ngayon na mag-outsource kasi alam ko yung karamihan sa atin at saka sa ibang mga tao, sinasabi nilang magaling sila. Magaling na ako sa ganyan. Pag binigyan mo ng trabaho, hindi nila kayang gawin. May marami akong nami-meet na ganyan, no? Sabi nila madali lang daw. Kaya ko yan, sir. Maski na yun nakaraan pa mga taon. O sige, paggawa ko sa'yo, tulungan mo ako, ito gawin mo. Hindi niya kayang gawin. Bandang huli, mabibigyan ko sila, pindot-pindot lang. Bibigyan ko sila ng down payment, magbibigay ako ng bayad. Kasi kailangan nilang down payment, kailangan nila mabuhay. So, gagawin nila halimbawa isang part ng website or isang part na pinapagawa ni client. Bibigyan ko sila ng down payment. Bandang huli ako rin gagawa kasi mali ang gawa. So, kaya doon sa ganung experience, hindi na ako nag-outsource, hindi na rin ako kumukuha ng mga team, no, na ako din banda gagawa bandang huli. At saka minimize ko na yung pagtanggap ng client because of Learn Computer Today, no? So, yung client mawawala yan, no? Sigurado yan mawawala. Pwedeng mabankrupt sila, pwedeng mag-migrate sila o mag-iba sila ng business, o kaya may makita silang mas mura kaysa sayo, no? So, mawawala yan si client. Pero itong Learn Computer Today, hindi dapat mawala, no? So, dapat tayo magpatuloy. At magiging international din to. Ay i-expect natin na magkakaroon kayo ng mga developer kasama na mga taga-ibang bansa, no? So, yan yung goal na nakikita ko sa Learn Computer Today. So, dapat mag-start yan dito sa number 1. Kailangan maging interesado tayo sa technology. Pwedeng web development, software development, Python, ano man yan. Dapat interesado muna tayo para maging successful tayo in the future as a developer, as a freelancer, no? Pag hindi tayo interesado sa programming, makikita mo naman yan. Hindi ako interesado dyan, hindi ako interesado makinig, pero gusto ko yung 6 digits na kikitain, gusto ko yung million per year. Gusto ko yun. Gusto mo lang, pero hindi ka makakarating doon kasi wala kang tiyaga, no? Sa pag-aaral ng technology. So, number 2 is yung gusto ko share sa atin, mga developers, is yung tech development is hard work. Inulit-ulit ko na to lagi, maski na sa ating learning, medyo mahirap talaga ang tech development, no? So, no one in tech development got their talents and skills overnight or in months. So, hindi totoo yung marketing strategy ng iba na within 2 months, 3 months, magkakaroon ka na ng client. Totoo yung magkakaroon ka ng client. Pero yung magagawa mo yung pinagagawa ni client, doon ka magkakaproblema, no? At marketing strategy talaga yon. Now, within 7 days, 5 days, 1 month, 2 months, magiging web developer ka na. Well, totoo naman kasi bibigay sa yung code, magkakaroon ka ng sariling website, sample, pero hindi mo alam yung ginawa mo. So, mahirapan ka sa part na talagang ikaw yung gagawa from scratch. No? Kasi binigyan ka lang ng code. So, hindi yun makukuha within months. Learning a skill involves a lot of effort and time consuming. So, bago mo matutunan talaga programming, especially Python, kahit na yan sabihin na nila, pinaka-basic. No, ang dami kong naririnig na IT student, basic lang daw ang Python. So, sabi ko, okay, meron ka na ba na-develop na program in Python? Wala pa. So, yun yung mga
Usual na tinatanong ko. Basic lang HTML, CSS, JavaScript. Basic lang ho yan. May website ka na. Wala pa. So, hindi siya basic. Kasi kung basic siya, dapat meron ka na. May mga nagtatanong dito sa Learn Computer Today through chat na bakit daw ang training sa Learn Computer Today parang basic. Sabi ko, mag-start po talaga sa basic yan. Tapos sabi niya, dapat tinuturo na natin ng Learn Computer Today, mga Next.js, Node.js, ganyan. Siya daw, marunong na siya, ganun. So, ano daw matutunan niya? Sa chat yun, sa mga normal na nagchat-chat sa Learn Computer Today. Sabi ko, ganun po ba? Marunong na kayo, sir? Opo, marunong na po ako dyan. So, sige po, meron na po kayo website? May website na po kayo? Wala pa. May nagawa na po kayo kahit na sample sa inyong computer? Wala pa eh. So, hindi kayo marunong. Gusto ko sabihin ganun, hindi pa po talaga kayo marunong. Kasi kung marunong kayo, dapat meron na kayong sariling website. Kaya nga web development eh. Nasaan din-develop na web? Wala. Web developer na kayo? Yes po. Saan na din-develop nyo website? Wala. So, hindi ka web developer by saying web developer ka lang. No? I'm a software engineer. Ano na pong software na engineer nyo? Wala. So, hindi ka software engineer. Kaya, ganyan katalino ang mga client. Pagka nag-apply ka, nakalagay sa iyong resume, you are a software engineer, you're a web developer, you are a software developer, etc., you master skills in HTML, CSS, hanapin niya yung link mo, nasaan? Where is your website? Actually, I'm just working in a company, we develop ganito. Can you provide me some links? Bibigyan mo na siya ng link ng website na iba, pero wala pangalan mo doon. So, ang gagawin ni client, usually ginagawa ni client, para malalaman niya kung ikaw ay marunong. Bibigyan ka niya ng task muna. Sige, tatry muna kita for several weeks. Then, I will let you know kung papasa ka. As of now, wala muna ako ibabayad sa'yo. Ganun. Usually, nagiging deal sa akin yan. Tapos sabi ko sa kanya, sir, you don't need several weeks. Just give me a design. I will give it to you tomorrow. Online. Online agad. Online. So, gusto ko siyang mapanalo eh. Sige, bigyan mo ako ng design. Tapos bigyan mo sa akin yung concept. By tomorrow, I will send it to you. So, nagulat siya. Really? By tomorrow? Can you deliver it? Yes, sir. Just give me a concept, a design, ganito. Okay, give me a sample of this, of that. I will show you a link of a website, ganito. I want it to look like, not exactly like that, ganon. Hindi eksaktong ganon yung gusto kong mangyari. Pero bigyan mo ako ng ganitong konsepto. Can you do it by tomorrow? Sabi ko, yes, sir. But only the front page, ha? I cannot give you anything other than the front page. Sabi niya, okay, sige, let's see tomorrow. Ayan, gagawin ko yun, magdamag yun, gagawin ko kasi gusto ko siyang mapanalo eh. Gagawin ko yun, kasi front page lang, madali lang naman yun. Then, kinabukasan, send ko sa kanya yung link. Sinend ko na yung link. Then, na-impress siya, sabi niya, wow, magaling ka, no? Tapos doon kami nag-usap sa sweldo. Medyo maliit yung sweldo niya, pero tinalo ko na rin. Nasa $1,000 lang per month. Maliit yun, no? Kaya lang, ang ginawa ko naman sa kanya is lang, yung meron sila existing website, pinaganda ko lang. No? So, nasa construction sila. So, kapag ikaw ay web developer, dapat may prove mo na meron kang website. Kung ikaw ay software developer, dapat meron kang software na dine-develop. Kahit hindi pa maganda, kahit hindi pa mahusay, basta functioning na siya, meron na sila nakikitang kahit paano, pwede kang ma-hire as a freelance. And hindi siya makukuha ng mabilisan lang, no? Yung nag-copy-paste ka lang, kumuha ka lang sa ChatGPT, ChatGPT, malaking tulong yan. At kumuha ka lang sa mga website na may team, no? Gumamit ka ng team. Pag pinabago sa iyo yung team na yun, kunyari sinabi ni client, okay, ang ganda ng design mo, pakilipat mo nga to, pakiayos mo nga, pakidagdag mo nga to, paki-include mo nga to dyan sa design mo, ganito, ganyan. Naku, tapos hindi ikaw gumawa ng website na yun, naku, patay ka. Hindi mo magagawa yun. Hanggang sasabihin mo, sir, I'm a little bit busy by now.
I think I cannot do your work anymore. Magdasailan ka na. No? Sasabihin mo na, sir, hindi pala ako available. Pero ang totoo nun, nahihiya ka kasi hindi mo kayang gawin. Ganyan, may mga ganyang experience, no? Okay, so next natin is, ito yung sinabi ni Thomas Edison, no? Sabi niya, genius is 1% inspiration and 99% perspiration. No? Sabi niya, ang pagiging genius daw, 1% na inspiration. Ano ba yung inspiration? No? So, dito naman, sinabi niya pa, 99% perspiration dito, perspiration. So, dito sa perspiration na to, wala yung aking screen. Sa perspiration na to, dito sumasablay yung marami. Kalimitan sa mga programmer developer, ito yung hinahanap, inspiration. Yan. Yan hinahanap. Other word niyan is motivation. Yan. 'Di ba? Yung una nating point is interested ka sa pagiging freelancer. Pangalawang point natin is hard work yung kailangan para maging kang developer at maging successful kang freelancer. Kailangan ng hard work. So, kalimitan sa atin, developer, web developer, aspiring developer, naghahanap lagi tayo ng motivation. That's why we are looking for someone na nagiging idol natin. Normal sa atin yung mga tao ay mag-isang Pilipino. Naghahanap tayo sa Facebook na somebody na nasa programming, prominent, someone, sikat na programmer, ganyan. Sa YouTube, naghanap tayo ng mga magagaling na programmer. Tapos ina-idolize natin sila. Tapos nakikinig tayo, nagiging tayo na nakasubscribe tayo sa kanila, sa mga vlogs nila. And then, lumalabas din yung mga magagaling at saka entertaining na mga vloggers katulad ni Saksi ni Java, ganyan. Makikita mo yung mga nakakatawang mga nakakatawang mga vloggers pagdating sa Iglesia ni C#. Yan, Saksi ni Java, Iglesia ni C#. So, ang dami niyan, sa YouTube, mga Pilipino, iba-iba. Pero dito, sumasablay talaga sa part na to Kasi sa motivation, killer yan ng ambition. Ang motivation ay killer ng ambition. Bakit? Sige, mamaya ako explain. Tuloy ko muna to, sayang Genius is 1% inspiration, 99% perspiration. Dito, yung word na perspiration dito, ang tinutukoy dyan ni Thomas Edison, great inventor, kailangan mo gawin. Kunyari, kung gusto mo maging programmer, developer, gawin mo. Hindi ka basta maghanap muna ako ng motivation. Gusto ko yung motivated ako, yung tipong bago ako mag-type sa keyboard, gusto ko fully motivated ako. Maghanap muna ako ng somebody sa YouTube at sa Facebook na yung lagi ko siyang ma-inspire ako sa kanya. Yung hinahanap na nakikita mo nag-i-inspire sa'yo, yes, maganda yung mga mga advices niya. Pero anong natutunan mo sa programming at development? Wala kang natutunan. Na-motivate ka lang pero wala. Ang talagang paraan para matuto ka at maging magaling na freelancer as developer, gawin mo. Mag-type ka ng code. Yes. At saka sabi ko nga, ang motivation, number 1, ambition killer. Yan, mamaya ako explain. Sabi dito ni Thomas Edison, 1% lang daw yung inspiration. Yung inspiration, 1% lang yung motivation. 1% lang yan ng success. Yung tinutukoy niya success dyan is yung pagiging genius, matalino, magaling, expert. 1% lang doon, kailangan mo ng motivation. 1% lang. 99% gagawin mo. Katulad ni Thomas Edison, kung puro siya inspiration lang at puro siyang motivation, ma-invento ba niya yung light bulb at saka yung mga inventions niya, na mga na-discover niya, na mga nakakontribute sa science and technology? Yan si Thomas Edison. I think siya yung naka-invento ng tatype ko nga dito sa aking screen. Hindi siya makikita dyan sa inyo. Thomas Edison invention. Siya nga sa light bulb, bulb.
O, siya nga, sa light bulb. So, in other words, kung papansinin ninyo dati, yung kalimitan ng mga inventor natin, yung mga naka-invento ng maraming bagay, including computer, sila ay gumawa talaga. Hindi sila umasa sa inspiration na may mag-i-inspire sa kanila. Unang-una, wala naman nakakaintindi ng light bulb dati. Wala rin computer dati. So, paano sila motivate to create a computer? Wala namang computer dati. No? So, ayan. Okay, so dito ko na nasabi yung don't be motivated, be dedicated, no? Yung motivation kasi, katulad ng nabanggit ko kanina, motivation kills ambition. Bakit? Kasi normally tayo, maski ako nung bata ako, namomotivate ako maging aeronautical engineer or pilot. Oo, yes, tama ka. Yan yung sinasabi natin, John. Na kapag yung motivation mo nawala, hindi ka nagagawa eh. Dati gusto kong maging pilot. Bata pa ako, gusto kong maging pilot. Kaya kung mapansin nyo, sa hobby ko, mga aeroplano yung hobby ko, no? And then, gusto kong maging aeronautical engineer. Yan talaga, tinatanong ko ng mother ko dati. Sige, anak, anong gusto mo paglaki? Gusto kong maging pilot, aeronautical engineer, o kaya jet fighter pilot. Yan, gusto kong maging Philippine Air Force dati kasi ang gaganda ng aeroplano dati. No? Ngayon ay medyo bumabalik na, maganda naman, nagiging maganda na. Pero siyempre matanda na tayo. So, nung nagkaroon na ng problema sa politika, etc., ganyan, naubos na yung mga aeroplano, ayoko nang maging piloto, ayoko nang maging jet fighter pilot, ayoko nang mag-aeronautical engineer, kasi mahal. And then, parang yung mga aeroplano, papangit naman ng papangit. Sabi ko, wala. Ayoko na. So, ibig sabihin, yung motivation ko is doon sa bagay na nakikita ko lang. No, ganun din, pag tayo ngayon as a developer, aspiring developer, paano yung pakinig natin sa Facebook, sa YouTube, ng mga motivation about programming, and then motivation about sa web development, nakikinig tayo kung kani-kanino. Actually, walang nangyayari sa buhay natin, kundi motivation lang. Kung gawin mo, umupo ka sa computer, ibuksan mo ang mga available na learning website, mag-try ka mag-type doon kung gusto mo ng well-guided talaga na learning, and then Tagalog. So, nandito tayo sa Learn Computer Today. Meron tayong free courses, and then meron din tayong career development. So, marami pa tayong i-develop na mga parang processes para mas mapabilis tayo. And yan yung sinasabi ko lagi. Kailangan tandaan natin na ang web development, software development, kailangan dyan ng hard work. No, kahit hindi ka motivated, wala nagmo-motivate sa'yo, hindi mo nakakausap yung instructor, walang gaanong kasama sa kabady-body. Kasi makikita mo yan sa Facebook eh. Naghahanap sila ng programming body. Yan. Gusto ko magkaroon ng programming body para patuto kaming dalawa. Bandang uli, nag-aaway na silang dalawa. Ayaw na magpansinan. O kaya iba na, inuman na, galaan na sila kung saan sila pupunta. And hindi ko din i-discourage, no? Maski na yung nanonood sa atin, maski na yung kasama natin mga developer, hindi ko din i-discourage na sumama sa mga activity ng mga developers. Kasi marami yan eh. May mga organization yan na in-encourage nila sumali sa chat group, sumali sa mga, ginawa ko na yan eh. Sumali ako sa mga chat group, sa mga community, Discord, yan. So, mapapansin mo lang doon, daldalan, puro kwentuhan, and then yung pinaka-guide, sige, gawin natin to, hindi gagawin. May magtatanong na isa, paano po gawin to? Isa naman magtatanong, paano po gawin to? Di ubos na ang oras. Wala ka pa rin natutunan, no? So, wag tayo kumuha ng motivation na makakaubos ng oras. No? Kahit mag-meet up tayo na magkita-kita tayo araw-araw, kung hindi tayo magko-code, hindi tayo gagawa ng project, wala. Hindi tayo matututo. No? So, dapat mas mabigyan natin ng emphasis yung dedication. No, and dedication is focus, sabi nga dito. Kasi once na dinedicate mo yung sarili mo na,
ganitong oras, ganitong araw, mag-aaral ako. Actually, nung mas bata-bata pa ako, meron akong daily activities. Lahat ng activities ko sa umaga, kahit na ano yun, kahit na magi-games lang ako, mag-work ako, magbi-business ako, no? Wala pa ako sa LCT, wala pa yung LCT noon, bata pa ako. Basta pagdating ng gabi, around 9 o'clock hanggang 10, kaya inabot ako minsan ng 11:30, kailangan ko mag-aral ng isang bagay. No, possible, nilalagyan ko siya per day kasi tapos na ako ng college noon, tapos na ako mag-aral nilalagyan ko siya per day, kunyari about something like science, dito naman something about programming, something about development, ganyan. Tapos, sa gabi na yun, kasi ang business ko noon is more on networking Nagde-networking ako ng mga office. So, mga nagtatayo ako ng mga servers, no? Gumagawa ako ng mga network sa mga computer, maski yung computer mismo, ina-assemble ko yan. Dinideliver sa mga offices, kami nag-install ng networking sa office. So, yun yung una kong naging encounter sa technology computers. So, that's why meron tayong course dito, Computer System Professional. And magbibigay din tayo later ng itong IT support. Magbibigay din tayo ng course dyan sa IT support. So, dyan ako nag-start talaga sa pagdating sa technology dyan sa computers na yan. So, yung networking na yan, mga install, yung mga hardware, sasabihin ko, hindi naman sa pagyayabang, master ko yan. Dyan talaga kami nabuhay. Dyan sa, hardware. Software, hardware, yan. Tapos, later, nakita ko na dumadami na yung mga nagiging magaling sa networking kasi nga nagbo-boom na yung IT, ang dami na may mga courses na may TESDA na rin, no? So sabi ko, mahirapan na ako dito sa competition, kailangan ko mag-level up. So nag-aaral ako ngayon ng programming and then nag-aaral ako ng development, web development. So lumipat ako sa online, no, sa mga web development, programming. So kailangan ganun ang style na pwede natin gawin na gusto ko share sa inyo. Na once na natutunan mo na master mo yung isang bagay, isipin mo yung competition. Na huwag mo isipin magaling ka, ikaw yung pinakamagaling. Hindi naman alam ng ibang tao yan ikaw yung pinakamagaling. Lalo na sa panahon na yon, kapag ikaw ay isang expert na IT at hindi naman pala computer yung mga tao dati, Pentium 4 pa noon, panahon ng Pentium 4, ayan, so nakikilala ka nila by name, by lang sasabihin, i-refer ka nila sa mga kakilala nila, friends nila. Ayun, so ganun lang ako kumikita dati. So kailangan ko mag-elevate talaga. Makita ako sa web development. So, ayun. So konti lang ang web developer dati. And that's why mabilis ako ma-hire, no, at makakuha ng client. Kasi nga konti ang tawag dito yung competition. So nagdededicate ako ng time para matutunan ko yung mga bagong technologies, no? So ganun din yung gusto ko share sa inyo. Kung gusto niyo talaga maging developer, huwag kayong tumingin sa mga motivator, sa mga vlogger. Kung pansinin niyo, si Bill Gates nagmo-motivate yan, pero hindi siya nagmo-motivate na sabihin niya na parang pakinggan niyo siya as a parang somebody na source ng motivation. Hindi. Sasabihin niya lang sa'yo, latest technology. Ano yung ginagawa ng Microsoft? Ano yung, yung philanthropy activities niya, no? Paano siya tumutulong sa Africa, sa mga homeless, ganun. Yun ang sasabihin niya sa'yo at mamomotivate ka sa sinasabi niya. Pero in regards to programming, pag-create ng kernel, pag-create ng mga software, hindi mo maririnig sa kanya yon. Hindi ka mamomotivate na mag-programming, kundi yung more on yung work niya na as a philanthropist and yung current technology, mga ganun. So, ganun din si Elon Musk, hindi kanya tuturuan ng Python. So, more on kung ano yung ginagawa nila. Okay? So, dito, nakalagay din dito, avoid too much social media, be moderate with entertainment. Kasi kakainin niya yung oras mo eh. Kunyari, kapapanood mo nga sa mga vloggers, kapapanood mo sa mga kung ano may latest sa Facebook,
Kaka-scroll mo, hindi mo napapansin 5 oras ka nakaka-scroll, kakapanood ng mga sumasayaw na babae na maganda, tapos yung mga yung mga ano, mga nasasagasaan, tumatalong kung ano man, no? So, hindi mo mapapansin yun, ubos na yung oras mo. So, wala ka ng time para mag-programming, mag-code. And then, yung panay Netflix, nanonood ka ng Netflix, no? Marami kang time talaga sa entertainment, so malabo yan, no? Mawawala yung iyong focus doon sa learning. Kaya dapat, lagi ko suggestion, even doon last year pa, sinasabi ko lagi, mag-dedicate kayo ng time para mag-aral. Kahit 15 minutes lang a day, 30 minutes a day, basta walang internet, walang Facebook, walang YouTube, walang maingay. Concentrate kayo 15 minutes to 30 minutes na quality time hanggang 1 hour kung kaya nyo, mariretain nyo yun. No? Samahan nyo ng typing, speed typing, ganyan, typing test, ganyan. Tapos mag-type kayo ng mga code, no? And then mag-solve kayo ng mga problems, gumawa kayo ng website. No? Kasi pagdating sa client, nakaw, pag sinabi ni client, can you do this, can you do that, can you do this, do this, do this, do this, and do that? Hindi ka marunong. Sir, I will try. I haven't done it yet before, but I will research. I will do my research and I'll see that I'll do it by the way you like it. Okay, so maybe I can show you some samples. Yan. Tapos pagtingin sa sample mo, ang pangit. O kaya yung ginawa mo, hindi presentable, ang layo dun sa purpose, hindi ka ma-hire. So, yan yung reason bakit ang daming nag-a-apply na freelancer, hindi sila ma-hire. Kasi, hindi nila ma-satisfy yung gusto ni client. So, dapat doon pa lang, ngayon pa lang, problemahin mo na. No? Ano yung posibleng papagawa sa'yo? Buksan mo yung Upwork, pumunta ka sa online job PH, pumunta ka sa mga website na maraming freelancer, tingnan mo yung mga services na ino-offer nila. Ano yung mga ino-offer nila services, paano nila binebenta sarili nila, yung services nila. Tingnan mo. And then, gumawa ka na research, overall mo, mga web developers, sino na-hire, gaano katagal siya na-hire, magkano yung fee niya, no, per hour. So, yun ang i-research mo. And then, tingnan mo yung mga most services na talagang tinatanong ng mga clients, hinahanap ng client. Doon ka ngayon mag-concentrate. No? Kaya dito sa atin sa Learn Computer Today, pag sinabi mong web development, hindi lang yan isang part, kundi lahat ng framework kung maaari matutunan natin. Kasi pwede kang pumili sa alin doon and then masterin mo. Kung ang gusto ni client is Node.js, gamitin sa back end niya, marunong ka. Then masterin mo yung Node.js para sa kanya. Kung gagawin kanyang permanent, babayaran kanya per month, or sabihin sa'yo, $50 ka per month, ang laki ng kikitain mo, milyon sa isang taon. $50 lang per hour. No? So, sa Upwork, may sumisingil doon $75 a month. An hour. An hour yung tinutukoy ko, no? 75 an hour, $50 an hour, malaki yan, no? Milyon yan, no? Pag kinonvert mo sa peso. So, you will only learn by doing. No? So, do the work. Nasaan na ba ako? Ito na. Do the work. Do it by yourself. Learn through best guides. Listen to experts. Do more work by yourself. Accept responsibility. So, kailangan gawin mo talaga ng sarili, no? Huwag kang umasa sa iba. Kung meron tayong learning kagaya nitong sa Learn Computer Today, meron tayong guide, no? Yung mga binibigay ko sa inyong per module, per practice, per statement, per topic, no? Nire-ready natin yan, matutunan nyo, hindi para matapos ninyo, hindi yun yung purpose natin. Lagi ko sinasabi yan, ginagawa natin sila hindi para ma-accomplish nyo yung mga nandun, hindi. Kundi yan ay maging guide nyo para sa inyong sarili ay makapag-create kayo ng sarili nyo. No, kasi pag hindi tayo makagawa ng sarili nating gawa, mahirap yan. Pag sinabi ni client, o sige, mag-start tayo Michael dito sa ganitong design muna, wala muna tayong babaguhin yan muna, ganyan. So, paano pag di mo alam gawin yun? Ako,
Patay, paano kung gagawin niya? Magtatanong ka ngayon sa Facebook katulad ng ginagawa sa Facebook. Paano po kaya gawin to? Ang daming tanong, no? Ang dami ko sinali ang grupo, ganyan. Hindi po ako marunong ng ganito. Sino po pwede magturo? Magbabayad ako. So, kada tanong ni client, tatanungin sa group. Mahirap yun. Dapat beforehand, at mapapansin nyo sa Upwork at sa iba pang mga sa Fiverr, ganyan, ibang mga website na kung saan na maraming freelancer, makikita nyo 7 years na sila. Nasa web development, 5 years, ganyan, 8 years, 15 years, 10 years. Ibig sabihin, bago sila makarating sa ganung sitwasyon, ganun kataas yung asking price nila, $50, $75, $100, bago sila nakarating doon per hour, marami silang dinaanang mga experiences at saka marami na silang alam, no? So kung tayo mag-start tayo sa $25 lang per hour, tapos 4 hours a day, kikita tayo ng 2 million per year, 2 million pesos sa $25. Pero dapat sa $25 na asking price mo, kaya mong gawin yung ipapagawa ni client. Kasi pag hiner ka niya, sinweldohan ka niya ng $100 sa isang araw, as hindi mo na-accomplish yung pinapagawa niya, hindi ka na niya kukunin next time. Andali, sa tingin niya, kung ikaw developer, dapat alam mo to, dapat gawa na to. Yung pa lang, ginagawa natin, nagtatanong tayo sa Facebook, naghahanap tayo ng tao, nagagawa nun para sa atin. So, pag nawala si client, wala na tayong $25. So, kailangan ngayon pa lang, mag-isip na tayo kung paano natin gagawin ng project. Mag-isip na rin tayo ng mga bagay na tinatanong sa Upwork, ano yung pinapagawa. So, doon na tayo mag-concentrate. Siyempre, maraming mga pinapagawa yung client. So, doon ka mag-concentrate kung anong meron tayo ngayon. Kung nasa basics tayo ng web development, mag-start tayo doon. Kasi, meron namang foundation yan eh. So, dito sa atin, is may guide talaga tayo. So, that's why highly encouraged, no? In-encourage natin kayo na dapat meron kayong guide, no? At W3 schools, nag-aaral din ako diyan, hindi lang ako nag-take na exam. Pero talagang ano yan eh. Mahirap matutunan kasi more on per lines lang sila. Hindi maituturo talaga yung pinakonsepto as a whole, no? Ganun din sa ibang platform. Okay? So, next is ito. Yan, sabi ni Mark Twain, the secret to getting ahead is getting started. So, parang basic yung sinabi niya eh. The secret daw nasaan ako? The secret to getting ahead is getting started. So, parang simple lang siya. Pero ba't niya nilagay yung the secret? Yung secret, ito. So, tapos binanggit niya yung getting ahead is getting started, no? So, kasi ang mapapansin natin sa technology, kung sino yung nauuna, siya yung may advantage. Kunyari si Samsung, na-develop nila ito, yung nabebend yung halimbawa yung screen, or may something technology sila na sila lang meron. Advantage sa kanila sa sales. Halimbawa itong si Apple, no, ay nakapag-develop sila ng, kaya itong si Apple sumikat yan eh. Hindi lang basta sa marketing, kundi meron silang special features na exclusive lang sa kanila. Kaya tumaas yung market value niya, no? So, mean to say, getting ahead, yung nauuna ka, ikaw yung nagsimula. Ikaw yung naunang magsimula. So, kung hindi ka magsisimula mag-aral ng programming, hindi mo talaga tututukan, mag-develop ka ng sarili mong project, mag-develop ka ng maraming technologies na alam mo na kahit pangit pa yan sa simula habang tumatagal gumaganda, ahead ka kaysa sa iba na walang ginagawa. No? So, yan yung ibig niyan sabihin. Yes, oo. Tama yun. At saka dati ko pang naisip yan eh, yung ano yan. Para, kasi dadami yung competition talaga. Lagi kong iniisip na merong competition. Kaya itong Learn Computer Today, actually sabihin ko sa inyo, secret lang natin to pero ito ay nasa YouTube.
Pero sabihin ko sa inyo itong secret na 'to, ano. Bago ako nagsimula sa Learn Computer Today, inalam ko muna yung competition. Kasi gano'n talaga, eh, gano'n 'pag ikaw ay business-minded, ikaw ay ano, dapat tingnan mo yung competition. So, tiningnan ko sino-sino yung mga nagtuturo ng, web development. Nag-enroll ako sa kanila. Kaya yung sinabi ko sa inyo na ano, yung sinabi ko sa inyo dito sa training natin na maski na sa promotion natin sa ano, sa Learn Computer Today, na ako ay nag-enroll sa ibang mga course provider. Totoo yun, nag-enroll ako kasi tiningnan ko yung competition. At yan ay isa sa technique na dapat nyo ring i-develop. Kung kayo ay papasok sa isang company at marami kayong kasabay, no? At halimbawa physical yon, i-scanin mo na muna eh. Kasi nung ako nag-apply, ganun din eh. Ini-scan ko kung sino yung magaganda at gwapo sa mga kasabay ko nag-apply, no? Kasi dami ko rin naging work, no? Lalo na nag-work ako sa mga hotel, ganyan dati nung bata pa ako, no? Titingnan ko yung mas gwapo, mas matangkad kasi yan ang ano eh. Yan ang bentahe pag matangkad ka, gwapo ka. Sir Florence, naka-open yung mic mo. Kumusta ka, Sir Florence? Ayos lang, ayos lang. Okay. Ay, sir, okay po. So, pasensya po. Okay lang. So ganun yung sistema ko dati pagpasok ko sa applyan, titingnan ko kaagad yung matangkad, no? Pag nakita ko mayroong 3 matangkad, kalabang ko na yon sa pag-apply. Kasi tingnan ko sino pinakagwapo sa aming 3, sa aming 4, ganyan, o kung ilan kami. Kaya ang bentahe ko doon, yung suit ko talaga formal na formal. Tapos yung tindig ko talagang pang-hotel ang dating, no? Tapos English speaking ako dati, magaling ako mag-English. Tumigil ako sa pagsasalita ng English nung nung ayaw ko na mag-trash talk. Dati kasi trash talk ako English eh sa mga foreigner sa games. Kaya lang ayoko na, sabi ko walang mangyayari sa buhay ko diyan. Ayun, pagdating doon, na-hire ako. Kasi nga bago ako pumunta doon, alam ko na yung competition. Ganon din sa technology ngayon. Bilang ikaw isang freelancer, at pag ikaw ay nagpasa ng iyong resume sa isang client, potential client, isipin mo na hindi lamang 10 ang nagpasa sa kanya. Lalo na pag nag-post siya sa Upwork, sa Fiverr, o ano man yan, kung ano mang platform yan, kahit sa Facebook, nag-post siya. Once na nag-send ka ng iyong resume, dapat maraming laman yung resume ko, maayos yung picture ko sa resume, nakalink doon yung aking mga website, and then mayroon dong pictures ng aking mga ng portfolio ko. Hindi ko sineseparate yung picture, kunyari website. Nasa likod ng resume ko yung PDF yun eh. Nasa likod ng PDF ko, yung resume ko yung mga website na nagawa ko. So, kapag open niya ng email, pag open niya kahit sa iPad niya, sa phone niya, pag in-scroll niya, makikita niya yung design ko. And then nandun yung link sa baba. I-click niya yun, pupunta siya sa website. Yung ginawa ko. So, ngayon, yung mga website na yun, hindi na existing kasi hindi ko na siya tinuloy yung meron akong tinuloy meron akong ginawang business dati yung sa website, yung mga website. Kasi yung partner ko doon, nagkaroon kami ng problem. May partner ako doon eh. So, nagka-problem kami. Hindi ko na siya tinuloy. So, anong nangyari, ako lang lahat gumagawa. Tapos siya kikita lang siya. Wala siyang puhunan. So, nawala yung aming website, nawala yung pero lahat nun ako gumagawa. So, ganun yung ginagawa kong style. Kasi si client, tamad na yan pag kinlik mong ganyan, as ang bagal ng loading ng ng internet niya, di mawawalan ka na ng chance. Sa PDF, nilalagay ko sa likod yung mga design. So, pagtingin niya, magawa ko to. Tapos i-set na niya yung kailan kami magkikita. In person yung iba, and then yung iba through email. So, dapat ganun din kayo. Kailangan, as a freelancer, kung gusto niyo maging freelancer, una, isipin niyo mahirap ang inyong matututunan. Pangalawa, dapat gawin ninyo mismo yung dapat yung gawin beforehand. Kung ang tingin ninyo, gusto niyo maging web developer, mag-develop na kayo ng website.
No, andiyan naman si GitHub, pwede kayong mag-create ng maraming design kahit sa design muna. And then tumatakbo yung JavaScript kung gusto nyo, may animation kasi pwede mo naman siya i-link sa kung ano man ang gamitin mo, kung gusto mo Bootstrap, lahat yan ay online na. So once na na-create mo yon, then makakita ka ng, ang ginagawa ko dati, nag-open ako ng mga website, magagandang website, mga kilalang website, katulad mga binibigay ko example sa Nike, sa Samsung, etc. Lagi ako bumibisita doon kasi tinitingnan ko yung design nila Dahil yung nasa likod ng designers nila, yung mga designer nila, world class yun. Dahil Nike hindi naman mag-hire ng pipitsuging designer yan. At ang mga sweldo ng mga developer niyan, milyonan. So, tinitingnan ko, bakit ganito yung design niya? Bakit simple? So, ano ang reason bakit ganito lang siya kasimple? Pag kinlik mo, ganito lang mangyayari. Hindi dahil sa hindi sila marunong o hindi sila professional, kundi meron silang reason lagi. Maaring tinitingnan nila yung speed kasi sa cellphone lang yan Pag nag-click si user, yung customer nila nag-click, ang tagal mag-load kasi mayroon pang animation. Tinatapos yung animation. Sabihin nung customer, ayoko na yan, mamaya na lang. So, hindi na siya makakabili. Lalo na yung mga add to cart nila, pag nag-add to cart, kung saan man yung shop na saan sila makakabili, ang bagal ng loading dahil may mga animation pa, ang dami pang binabasa. So, alis si customer, later na lang kasi makalimutan na. So, nakikita ko na yung simplicity ng design, kahit na wala siyang animation, pero pag kinlik mo, nagpa-function agad siya, pupunta ka agad sa add to cart, and then may mga discount pa siya doon, ng ganito, may sale, tapos ganito pa. So, nakaka-encourage na ng pindot, kaya sa Shopee, tingnan ninyo, pag mayroong mga free shipping, na-encourage yung mga tao umorder, tapos mayroon pang cashback, mayroon pang 20% off, ganyan. Kasi additional click yan And then, pag-click nila makikita nila sa kanilang cart, ang dami na. And then, pipili sila doon, tapos may discount. Aba, cash on delivery na. No, yung iba ay true card, credit card, etc. So, yung click-click na yun at mabilis na function, kailangan maintindihan natin bakit minsan simple lang ang kailangan. Hindi kailangan maraming design, hindi kailangan ng animation. Maintindihan nyo sa mga professional yan na developer. No? So, UX, UI, ganun din. Kaya, sa mga design natin, sige, Sir Florence. Sir, nagtaas ka ng kamay. Sir Florence, naka-off yung mic. Napindot. Okay, sige, okay lang. Kala ko may tanong ka. Pero pag may tanong ka, pwede naman kasi matatapos na to. So, yan yung sinasabi nating technique. Kung ikaw ay freelancer, ikaw ay gusto mo maging developer, kailangan magsimula ka na ngayon. Kasi, kung matatagal lang ka pa, tas may nauna sa yung iba, mas magaling na sa'yo, and then nakakasabay mo sa pag-apply, no? Ay may chances na hindi ka ma-hire. Kaya, yung binabanggit ko kanina, hindi ko na ituloy yata yung bago ko ginawa LCT, matutuloy ko na. Nag-enroll ako napunta ako saan yung aking kwento. Nag-enroll sa mga kalaban. Meron akong isang kalaban dyan na tinitingala. Milyon yung kinita niya, no? May brace siya sa ngipin. Baka kilala niyo yun. May brace siya sa ngipin. Panahon ng pandemic, sumikat siya Tapos, ang forte niya, yung binibigay niyang course is about freelancing. Meron siyang graphic design, meron siyang WordPress, meron siyang SEO, may copywriting siyang course. Then, paiba-iba siya ng website. Ang gaganda ng website niya talaga. Ang website niya, yung mga I think 3-4, ganyan, 3-4 yung website niya. Iba-iba. No? So, bata pa siya. Marketing graduate siya Kaya ayoko sabihin pangalan. Name drop muna tayo. Baka ako biglang mabash ng mga estudyante niya. Ang dami niya estudyante. I think nasa 75,000 na yung parang ganun. Basta hindi lang 50,000. Tapos tumanggap siya ng award mula sa
bangko yun eh. Union Bank, tumanggap siya ng award na isa sa mga fast rising mga ang term na ginamit doon. Binigyan siya ng award na pinakamabilis siyang nakabenta using Union Bank. Yung marami siya nabenta, milyon, no? So tinanggap niya yun. And then meron pa siya sa Esquire, Manila Bulletin. Sabi ko, grabe tong taon to. Nung nag-enroll ako sa kanya kasi na-curious ako gaano siya kagaling eh. So pagtingin ko doon, basic, mas maganda pa yung YouTube. Inisip ko, bakit milyon yung kinita niya? Bakit ang daming nabi niya naging estudyante, ang dami niya nabenta? Alam niyo, isang course niya dati, yung WordPress lang, web development ang front niya eh. Learn web development, ganyan. Alam niyo, magkano presyo? 3,000 pesos yung course niya na yon. 3,000 pesos. Sabi ko, samantalang nung mag-i-start ako ng Learn Computer Today, ang price ko nun sa computer system professional parang 700 yata o 500. Sabi ko, ang laki ng kinikita nito, milyon na kasi 3,000, ang dami niyang estudyante. Na-challenge ako, sabi ko, gagayahin ko tong tao na to, kaso hindi ko gagayahin yung style niya kasi wala laman yung tinuturo niya at tinitingnan ko yung marketing niya. So yung front niya, i-offer niya sa iyo yung freelancing, ganyan. Ipo-front niya sa iyo lahat talaga na kailangan mo, lalo na pandemic. Po-front niya lahat yun. Tapos ang gaganda ng mga promises, yung mga yung anticipation anticipate mo talaga na matututo ka. Pero pagdating mo doon, kung ikaw ay beginner, hahanga ka, ang ganda ng course. Kasi beginner ka eh. Ngayon mo lang narinig yun eh. Ngayon mo lang nalaman yung tungkol sa ganun. Ngayon mo lang nalaman about sa client. So, kapag first time mo doon, wala kang alam sa freelancing at saka sa web development, hahanga ka talaga. Siyempre ako may experience niya. Pagdating ko doon, nanonood din ako sa YouTube, mga Indiano. No, sabi ko, basic na basic yung tinuturo niya. Basic na basic talaga, pero milyon yung kinita niya. And then, sinabi naman niya yon sa mga next courses niya. Sinabi niya na kumita siya ng milyon. At hanggang ngayon, active yung kanyang Facebook page and then website niya. Kaso yung website niya dating 4, naging 1. And then yung courses niya dati na napakarami, naging 5 na lang yata. At yung price niya dati na 3,000 per course, ngayon naging 499 o 299. So makikita niyo siya sa Facebook, lagi siyang lalabas diyan na instead na 1,299, 299 na lang. Or alam ko 299 na lang o 499. Ngayon sabi ko, paano pa rin kumikita to? 299 na lang ang price niya. 499 na lang siya. Paano siya kumikita? Sabi ko ganun. Ngayon, napansin ko, tinitingnan ko talaga inaaral ko yan. Kailangan nyo mag-research. Kagaya ng sinasabi ko sa inyo, kailangan alamin nyo yung competition. So, ganun din yung magiging kalaban nyo. Ganun din. So, tinignan ko paano siya, ano yung ginagawa niya sa marketing. Ang dami niyang marketing, more than 10. Yung kanyang mga binuboost and then yung nasa marketing niya, ang dami. So, nakita ko, yung kinita niyang milyon last few years ago, mga milyon-milyon niya, ini-spend niya pa rin ngayon sa marketing niya. So, yung mga bumibili, ang dami nagre-respond. Ang ganda daw. Ang ganda ng feedback. So, yun yung mga baguhan talaga pagdating sa freelancing, web development. At nakukuha niya yun. At yun ang wala sa Learn Computer Today, yung ganung style ng marketing. Kasi nahihirapan kasi akong sabihin na madali lang ang freelancing, madali lang ang web development, 3 days, 4 days, 7 days, marututo na kayo, magkakaroon na kayo ng client within 7 days. Hindi ko kayang gawin kasi sabi ko hindi naman ganun talaga yan. So, yun yung marketing strategy nila. So, ngayon, gusto ko sabihin sa inyo, kailangan yung mag-aral. Gawin nyo na yung inyong mga dapat gawin. Mag-develop kayo ng inyong website. Gandahan ninyo kasi hindi lang kayo yung matututo niyan. Marami pa kayo magiging kalaban. Ito yung last, Ang last natin is accept challenges, face your fears. Kasi kapag ikaw natututo ka na, may nade-develop ka na, marunong ka na gumawa ng website, and ang nagiging kalaban mo dyan is baka hindi ka tanggapin.
Baka pag nag-apply ka, i-reject ka. Baka mamaya pag nakausap mo si client, sabihin pangit yung gawa mo. Pag pinakita mo sa friends mo or sa ibang tao, sabihin pangit yung gawa mo. So, hindi ka babayaran. O, yan yung mga fears na usually na encounter ng mga bagong freelancer. No, sa akin, ang ginawa ko kasi kailangan mo ng kapal ng mukha dyan. Kailangan mo ng makapal ng mukha mo dyan. Una-una, dapat may skill ka. Meron ka talagang pwedeng i-prove. No? Pangalawa, dapat may idea ka sa gusto ni client at dapat marunong ka nun. Kasi kung hindi ka marunong nun, mag-apply ka sa web developer, wala kang mga alam sa web development kundi WordPress. And then pag tinanong ka about anything about web development, about JavaScript, about CSS, simple yung mga tanong, hindi mo masagot. Mababawasan yung confidence mo sa sarili, self-esteem. Pagkatapos ng interview, sasabihin mo, kawawa naman ako, hindi ako marunong, iyak-iyak ka, no, kasi hindi ka natanggap, ganyan. So, kailangan gawin mo, magsimula ka sa, start with something small. Kunyari, ang alam mo, simpleng, one-page website. O di gawin mo, gandahan mo, dagdagan mo ng additional na pages, then, gumawa ka pa ng ibang design, no? At kung WordPress naman ang ginagawa mo, wag mo gawin yung normal na ginagawa ng iba sa WordPress, yung mga normal theme, mga import theme lang, no? Medyo di-discourage ko kayo dyan, lalo na yung nasa WordPress natin na mga estudyante, professional. Huwag kayong gumamit ng WordPress na theme. No? At ganun nga tinuro natin sa professional level na ng WordPress. Kasi once nakita ni client at sanay siya sa WordPress, dahil yun na yung ginagamit niya lagi, sasabihin niya, alam ko yan team mo eh. Ganito yan, Astra team. Ay, ganito yung gamit mo, Elementor team. Alam ko yan. So, hindi siya ma-impress. No? So, ang gawin mo, gumawa ka ng ibang team. Paano gagawin nyo? Nandun sa ating course. Gumawa ka ng design, sarili mong design, ganito. Pag nakita niya, anong team yan? Usually, ganyan tinatanong ng iba eh, pag WordPress ginamit sa anong team yan? Sir, custom team yan. Talaga? Hindi ka gumamit? Gumamit po ako, pero kinostomize ko pa. Oo nga, wala ako nakikitang ganyan. Ikaw lang meron, O, di. Na-impress siya. Yung pag na-impress ka agad si client, may chance ikaw i-hire. At ginawa ko yon kahit wala akong client. Nag-practice na ako agad na gumawa ng website kahit wala nagtuturo sa akin. So, nag-trial and error ako. Kagaya ng tinuturo ko sa inyo lagi, trial and error lang. Yan lang ang talaga solusyon dyan. Gumawa ka, mag-design ka. Pag pangit, baguhin mo. Pag hindi gumana, ayusin mo. Then, pag napangitan ka, pagandahin mo. Yun lang, trial and error. Try and catch. Yes. No, yung error mo, i-try mo lang ayusin. Try and catch, no. Ask your friends, no? Start with something small, ask your friends. Tanungin mo yung friends mo, friends, di ba may business ka? O gusto mo ba magkaroon ng website? 5,000 lang. Ganyan ang ginawa ko dati kasi wala akong client nung simula. Galing ako sa IT. Puro computer hardware, software ang inaasikaso ko, networking, ganyan, server, ganyan. Set up ako dati ng ganyan sa mga offices. So, pagdating sa web development, wala akong client. So, hindi ako makapaglakas loob ng foreigner kasi wala pa akong alam at saka wala pa masyadong freelancing noon. Yung Odesk na ngayon ay Upwork, hindi pa siya talaga kilalang-kilala, no? So, ginagawa ko yung mga friends ko, baka meron kang kailangan na website, ganito, online, ganyan. Sabi niya, ay, ako wala. Pero yung friend ko, i-recommend kita, gumagawa ka ba ng website online, mga online shopping, pwede bumili online. Yes, sir. Sabi niya, sige, papakilala kita sa friends ko. Puntahan mo siya papakilala ko siya sa'yo, tapos puntahan mo siya sa office niya. Ayun. So, ganun ako nagkaroon ng client. So, tanungin mo yung mga friends mo kung sino yung gusto nila magkaroon ng website. Singilin mo 5,000, 7,000, 10,000. Pabayaran mo sa kanila yung web hosting. Ikaw mag-design kahit wala ka pang kita, no? Ganun ginawa ko kasi unang-una, kung kaibigan mo yan at konti lang ang produkto, unang-una, meron ka ng client.
yung kaibigan mo. Pwede mo na siya ngayon ipakita as your sample website. Then, as local businesses, yung mga malalapit sa bahay nyo, malalapit sa inyo, tanungin mo sila kung gusto ba nilang ganun. Magdala ka ng, ginagawa ko dati, nagdadala ako ng yung printed na design. Hindi kasi nila ma-appreciate yung sa cellphone. Papakita mo ganyan. Ganyan, papakita. Sir, ganito po yung website namin. Hindi nila ma-appreciate yung kasi, una, sino ka ba? Diba? Sino ka ba? At may dudul-dul sa mukha ko yung cellphone mo. Sino ka ba? No, ang ginagawa ko is, naka-printed siya. Printed siya material, no? Nakalagay siya sa parang cover na folder na maganda. Sir, ganito po yun, no? Tingnan nyo, ganyan. Sige po, hawakan nyo po. Tapos ganun niya, maganda nga yan, O sige, balik ka bukas, usap tayo. O, ayan na. So, nag-start ako sa ganyan. Kaya lang hindi nila, clearbook yan. Hindi nila ma-maintain. Kasi sa akin, ang ino-offer ko sa kanila, set up ko lang. Then, pagdating sa mga product na upload sila na kasi hindi ko naman ma-maintain yung mag-upload pa ng product kasi una, hindi naman ako tao nila, no? Kung gusto nila ako i-hire, masyado maliit yung sweldo. So, parang ang mangyayari doon is i-build ko sila and then sila na papatuloy. Pumapayag naman sila kasi na-share ko pa paano ina-upload yung mga products, no? So, marami na akong client na hindi na sa akin ngayon. Self-reliant ba? Pwede sabihin o sila na mismo yung nag-maintain ng website nila. So, may mga client akong ganun, no? So, as local businesses, then do pro bono jobs. Ito, yung pro bono, ibig sabihin niyan yung parang charity. No, gagawa ka ng website for charity. Halimbawa, yung na-share ko nga about sa activities ng mga police, no? May mga may community services sila. Tapos gusto nila ipakita yung mandato nila, ganyan. So, siyempre habang nagse-seminar yung mga na nandoon, pinopromote nila yung website. Sabi, meron po kaming website, ganito po, bisitahin nyo, mag-click kayo doon, mag-subscribe kayo doon sa aming newsletter, ganyan. So, papakita pa nila sa screen yun kasi nagsiseminar sila. Ito po yung aming website. Pero, ako gumawa nun. So, libre lang yun, no? Libre lang. Ang binayaran lang nila doon yung hosting. No? So, yung lahat ng dinesign ko doon, free lang. So, sinama ko rin yun sa aking portfolio, no? Pero, siyempre, dahil nga wala na ako doon sa lugar na yun, yung website na wala na rin. So, yan yung isa sa mga. Pero gawin nyo yan, no, yung mga pro bono. Kung meron kayong organization sa lugar nyo na tumutulong sa mga tao, ganyan, mag-create kayo ng website, mag-offer kayo. Sabihin nyo, ganito lang yung, kung kayo nasa religion, no, kung kayo ay meron kayong church, no, wala kayong website, no, offeran nyo sila. So, sir, ganito, o ano man ang tawag ninyo sa inyong mga leader, sabihin nyo, wala tayong website. O gusto nyo ba gumawa tayo? Ganito lang po, babayaran lang natin web hosting, ganyan. Tapos, yung mga, kung anong tawag nyo sa mga kasama nyo, sila mag-upload ng images, ganyan. No? Pero ikaw gumawa. Lagay mo yung pangalan mo sa baba, no? Created, developed by, kung ano mang business yung gusto mong pangalan sa sarili mo. Kunyari, si Florence Nacorda, si Sir. Ilagay niyo sa baba, Nacorda Enterprises. O kaya, Nacorda Development Services. O. Lagay niyo doon sa baba, kahit hindi buong pangalan nyo, yung isang part lang ng pangalan nyo, or ipopromote ninyo na magiging business nyo in the future, simulan nyo doon. And then, i-attach nyo sa inyong mga resume, no? Pagka nakita yan ng client, wow, meron ka rin palang public services. Yes po. Wala pong bayad yan kasi gusto kong makatulong din. Pag nakikita nila ng client na mabait ka, ay lakas ng chance mo ma-hire. Kaysa doon sa atat na atat hindi pa nagsisimula interview, tinatanong na kung magkano yung kikitain, magkano yung susweldo. No, pwede ba akong bigyan ng bonus, ganyan, increase na. Ay, maliit po yung bigay nyo, $25 lang. Hindi pa nga alam kung ano kaya mong gawin naghahanap ka ng sweldo. Nakakalungkot, nakikita ko sa Facebook, ganyan, So, nagrereklamo sila sa bayad.
So sa simula, first few months mo, medyo pag nakakuha ka ng client, maliit ng bayad, tanggapin mo yan. Kasi yan ay experience, no? Ang ginagawa ko pag mayroon ako nakitang client, mura magbayad, gagandahan ko yun, sobrang ganda. No, kunyari, tulad ng foreigner, 800 lang din na binayad niya sa akin per month. Ginandahan ko yung design ng website niya. And then, ginamit ko yung website niya sa ibang client. Sabi ko sa ibang client, ito po yung ginawa ko. Makikita mo yung pangalan ko sa baba. Ito po yung ginawa ko. Actually, ganito ginawa ko niyan eh. Alam mo sabi nung client, nung bago kong client, magkano ganyan? O, ganun tanong niya, magkano binayad sa'yo? Actually, maliit lang po binayad sa akin dyan eh. Pero, ito po, ititake ko sa inyo ng maluwag sa puso ko, $1,500. O, buong project na po yan. Isang project yan. Tapos kung gusto niyo akong kunin para i-maintain, okay lang po yun. So, mag-usap tayo per hour. Pero kung meron kayo sa team nyo, kasi company sila eh. Kung meron kayo sa team nyo, tuturuan ko na lang siya paano mag-upload ng mga files. So, pahig naman sila nag-maintain, no? Ayun, ayoko kasi ng naka-fix ako sa isang kumpanya. Kasi utusan ako ng utusan. Pero kapag kinuha ko yung per hour, okay din yun. Kaya lang, siyempre pag per hour, kaya mong gawin ng 15 minutes yun eh. Kaya kong gawin ng 30 minutes pala, sorry. Ayan, so, mas ginagawa ko talaga siya per project, no, sa dati. Pero kung per hour, pwede din, no, maganda din per hour. Kaya lang, minsan may mga screenshot pa yan, magre-report ka pa, magla-login ka, magla-logout, parang hassle. So, ayun. So, kailangan ay, kung gusto niyo maging freelancer, kung gusto niyo matuto talaga ng web development, yan yung mga advices na masasabi ko sa inyo. At yung web development, hindi yan nakaka-motivate. Yung programming, hindi yan nakaka-motivate. At mapapansin nyo yan sa YouTube. Yung ibang dati, motivated na mag-programming, gumawa sila ng vlogs, pero later, nakakalungkot yung iba, nasa na lang, sales, no? Nauuwi sila sa sales, sa marketing na lang, hindi na sila sa programming. So, yung iba naman ay hindi na active, hindi na tinuloy yung kanilang vlogging, nawala na sa vlogs. So, hindi nakaka-motivate talaga yan. Ang talagang kailangan nyo is dedication. Kasi buhay nyo yan eh. Kayo yung haharap dyan talaga sa future eh. Kung kayo magiging magaling, kikita kayo ng malaki. No? At magiging sure yung inyong journey sa inyong career path as a freelancer, developer, ganyan. Pwede kayo sa company, ganyan, etc. No? So, wag kayong maasa sa motivation ha. And gamitin nyo yung time nyo. Pwede naman kayong mag-games, pwede kayong mag-work, no? Mag-business. Kung wala pa kayong kita ngayon, mag-isip muna kayo ng business. Pwede kayong magtinda, mag-banana queue, barbecue, ganyan. Tinuro ko yan dun sa course na career building at saka freelancing course. Tinuro ko yan doon. No, medyo mabigat yung words ko doon eh. Na talagang hindi siya 3 days, 7 days ang web development. No? So, yun lang siguro yung aking share. I think wala na yata itong kasunod. Ayan. So, medyo mahaba lang ako dumaldal kasi 1 week na naman tayo hindi magka-question and answer. Okay. Dapat alam na yung ginagawa. Bago mag-freelance. Dapat alam na yung ginagawa. Meaning po ba, wala kaming senior na mag-guide sa amin pag nag-freelance kami. Hindi, ang ibig nating so bago ka mag-freelance, kasi pag sinabi mo freelance kasi wala kang boss diyan, ganyan. So, meron kang boss diyan, in other words, pero hindi ka tali sa company, ganyan. Kahit kanino ka pwede mag-work, wala kang mismong ang ibig sabihin diyan na beforehand ka mag-freelance, dapat may skills ka na, may skill set ka na. Kung web development ba yon, mas mataas ang sweldo ng web developer. No, dapat marunong ka na mag-develop ng ng website. Ngayon, pag na-hire ka doon, pwedeng meron ng nauna sa'yo.
na senior. Pwede mo, yung ba tinutukoy mo na senior doon sa client? Meaning po ba wala kaming senior na mag-guide sa amin sa nag-freelance kami? Kasi pag sinabi mo kasing freelance yan, papagawa sa iyo yung isang project. Papagawa sa iyo, babayaran ka. Kunyari, freelance developer ka nga. Papadevelop sa iyo yung website nila, papagandahin mo. So, habang pinapaganda mo yon, guide ka naman ng client, ano yung gagawin, ano ilalagay. Then, so magitan nun is babayaran ka nila kung per hour or per project. So, yung tanong mo, meaning po ba wala kaming senior na mag-guide sa amin? Wala yan kasi freelance ka eh. Ngayon dito sa Learn Computer Today, no, kung meron kayong project from your client, kunyari, project kayo natanggap sa client, then web development siya. Tapos gusto nyo magpatulong, paano? So, pwede namin kayo tulungan. And then, kung gusto nyo kunin yung kasama natin na makatulong sa inyo, pwede. Pero pagdating sa akin, ako yung tutulong sa inyo, medyo baka hindi yan mangyari kasi yung concentration ko nga nasa courses natin. So, doon ko kayo hindi matutulungan sa project nyo kay client. No? Kaya guide ko lang kayo ano ang pwede nyong gawin. No? Pero yung ako gagawa para sa inyong client, medyo hindi ko magagawa. Yung client ko nga, tinanggihan ko na, di ba? So, paano pa kaya kung para lang makapag-concentrate tayo sa courses natin. Okay, so may follow-up question pa ba kayo? Or baka meron ka pang follow-up question, John? Ayaw nyo kasi bumili ng microphone at saka camera kayo talaga. Oh. Kumbaga po sir, halimbawa, may nauna na pong dev sa akin tapos kailangan pa po nila ibang dev para magawa yung project ni client. Di ko po magiging senior yung nauna. Hindi. Kapag sinabi mo kasing senior, meron kayong nasa company ka, hinire ka as a employee na kung may senior ka. Pag ikaw ay freelance, bibigay sa yung project kung alin man. Kunyari, isang part sa web development, isang page o sa correction, sa debug o additional features, ibibigay sa iyo yun. Tapos ibibigay sa iyo yung kailangan mong gawin, instruction, ganito, design, etc. Gagawin mo ngayon yun. Ngayon, ang magiging role mo sa kanila is a freelance. Yung senior na sinasabi mo, maaari may magsasabi sa iyo na eto gagawin mo, eto gagawin mo, eto gagawin mo. Pwede mo siya i-consider na senior pero hindi siya somebody na magre-report ka sa kanya as your superior, parang superior ko to. Ganito, ganon. So, ang mangyayari doon is part ka na ng company kung ganon. Oo. Kasi minsan nalilito tayo, maaari tayong malito doon sa freelance saka doon sa hired ka as employee. Kasi kahit na halimbawa ako, binigyan ako ng per hour ni client, $25 per hour ako, per hour. Tapos magre-report ako sa kanya ng mga ginagawa ko, etc. Ganon, ganito. Pag hinire niya ako na per hour, pwedeng sabihin na hindi na ako freelancer. Ako ay empleyado na niya. At pag may contract kaming sinign, nag-sign ako ng contract, $25 per hour, tas ganito ang gagawin ko, binigay niya ako instruction. So, hired na niya ako. So, hindi ako freelance. No, hindi na ako freelance nun. So, kasi nga may contract na kami, ganyan. Kung ang kontrata namin, ang nakalagay ay project, may papagawa siya sa akin project, pag natapos ko, na-accomplish ko, ganito yung babayaran niya. Yan yung freelance per project. No? Pag per hour ka naman, tapos per project pa rin, kunyari, may project na pinagawa sa'yo, pero babayaran ka niya per hour. So, freelance ka pa rin nun. Pero kapag hinire ka niya, kinontrata ka niya, doon ka na mag-work for several years, hanggat di ka tineterminate, employee ka. Pag ni-require ka niya pumasok ng ganitong time, kailangan mo mag-login, ganyan, mag-usap kayo, etc. Ganito, ganyan. So, ikaw ay hired na. Ikaw ay tao na niya.
no? Basta importante diyan tao ka man nila or freelance ka man, importante diyan yung kikitain mo. And then yung services na may offer mo. Kailangan mag-meet 'yon. Kung $25 ang usapan nyo, ibigay mo sa kanya yung best mo. Ganun 'yon. Then pagka may nag-client kang iba, may iba kang client na nakita, tingnan mo kung mag-fit yun sa time mo, no? Pero wag mong pagurin yung sarili mo na as in, gusto kong marami akong pera, magpupuyat ako na magpupuyat. Ay yung mga kikitain mong pera na yun, pupunta lang sa ospital yun, pupunta sa kidney mo, oo, pupunta at, sa atay mo. Kasi wala ka ng tulog, wala kang pahinga, puro ka cheese curls, puro maalat kinakain mo kasi madaling araw, kumakain ka ng mani, tapos yung maalat, no? Pupunta lang yun sa health mo. Kaya kailangan i-balance mo yan. Puro kape, no? lagi kang high blood, no? Ayan. So, kailangan i-balance mo din yan. Hindi yung puro pera lang, ano? Si bandang huli, pambayad mo lang ng ospital yun. Baka kulang pa, no? Kaya tinan nyo ako minsan, ano? Parang, ewan ko yung iba sa inyo, friend ko eh. Kung makikita nyo kung ano kung ano-ano lang pinopost ko. Yun naman pang-alis ng stress, no? So, ganun din kayo. Dapat may paraan din kayo makalis ng stress, ganyan. Tapos may time sa family, work, ganyan. Hindi nyo kailangan na sobrang dami ng pera, no? Tapos mamatay naman kayo ng maaga. Hindi nyo kailangan yun. So, kailangan nyo ng maayos na balancing oras. At higit sa lahat, dapat enjoy nyo yung buhay, no? Mahirap yun. Trabaho ng trabaho, hindi ka na enjoy sa buhay mo. Payat na payat ka na. Ayun na yung katawan mo. Meron akong kilala niyan eh. Sikat na tao dati. Dami na niyang pera. Kilalang kilala siya. Namayat siyang gano'n. Kasi ang reason niya, kailangan niya magtipid. Mahirap lang daw siya dati. Kakatipid niya, marami na siyang pera eh. Katitipid niya ng katitipid, namatay siya. Kilala niyo yun, matagal na. Medyo namatay na siya matagal na. Yung ko sabihin, baka mamaya, bash ako ng mga follower. Pero namatay siya dahil napabayaan niya yung sarili niya. Dami ko alam, Kasi may time ako mag-aral magtumingin ng mga importanteng bagay, no? Kaya huwag niyo ubusin yung time niyo dyan sa mga sumasayaw na babae dyan sa Facebook, sa TikTok, puro pa sexy. Lagi namang sexy yan. Tsaka hindi matatapos yan. Kaka-scroll mo ng kaka-scroll na ganyan. Hindi matatapos yan. Puro babae naman. Ubus na yung oras mo. Pumili kayo dyan ng magaganda na makakasama nyo sa buhay, no? Ayan, lalo na si Sir Fernando. Binata pa yan eh. Sir Fernando Isnek. Ayan, binata pa yan. Ewan ko kung may girlfriend na yan. Tsaka iba nating mga developer. Iba, mga dalaga pa yan, no? So, take time, tanungin nyo sila sa buhay-buhay nila. Malay nyo sila pala yung ka-forever, ano? Madami tayo eh, kaso talagang pag Saturday ay hindi sila available. No? Tayo lang talaga available. Laging available. Kasi busy tayo, working din sila eh. No? Tsaka nasa ibang bansa yung iba. Nakasama natin. Alright, sige, kung may tanong pa kayo, entertainin pa natin. Kung wala na, I think dito tayo matatapos, no? So, 2 oras na naman akong dumaldal. Sana hindi kayo maboring, Pero boring talaga. Boring talaga ang web development. Tsaka programming, boring yan. Pero pag tumagal, masasanay na kayo. Sige, bye-bye na, no? Kita tayo ulit sa susunod at kung may question kayo sa GC, sa GC, meron man tayong GC. Sige. Basta mag-aaral kayo mabuti, mag-practice. Kung wala pa kayong pagkakakitaan, mag-business kayo. Maganda yung sariling business kasi may sarili kayong time, no? Ganun din na makikitain, kunyari kung kayo mag-a-apply sa mga kumpanya, tapos kikitain nyo, ganun lang. Kung mag-business kayo, magtinda kayo ng barbecue, banana queue, kung ano man pwedeng malakas na bentahan sa inyo. Basta huwag nyo itigil yung pag-aaral. Na may future tayo. Alright? Sige. Bye-bye. Kita tayo ulit.